The bridge of all na gusto natin is pera. Gusto mo maging magaling na chef, gusto mo maging magaling na dancer, na singer, kailangan mo ng pera eh. Kaya kung meron ka dapat unahin, is kumita talaga ng pera bago ka maghanap pa kung anong pinaka-passion mo. Hi classmate! Kumusta po kayo? Ang pag-usapan po natin ngayon is finding your passion. Ngayon, paano malalaman kung ano ba yung passion mo at kung para ba talaga to sa'yo or hindi? Siguro, before I start, ikwento ko muna paano ako magdesisyon sa buhay ko. Nung bata pa ako, simple lang, gusto kong yumaman for the simple reason na gusto ko magkaroon ako ng choices na syempre mabibili ko yung mga gusto ko, makukuha ko yung mga gusto ko. Yun ang reason ko bakit ako gusto kong yumaman. Habang nag-aaral na ako noon, hanggang napunta po ako sa network marketing, na-recruit ako nung college. Graduating na po ako noon, na-recruit ako nung college ako. And sabi ko, gusto ko to kasi pwede akong kumita ng sobrang laki. And for me, practical lang ako sa pagdidesisyon ko sa buhay ko kasi sabi ko, pag mayaman na rin naman ako, kung maghahanap ako ng ibang gagawin, it will be very easy for me na mag-iba ng gagawin. Kaya nung ito, ginagawa ko na po yung pag-networking. Ang pinaka number one goal ko dati, syempre kumita ng malaking pera. Kaya lang, as time goes by, nai-enjoy ko siya. Bakit ko siya nai-enjoy? Kasi ang personality ko, hindi ako sanay na nakakulong sa kwarto. Hindi ko siguro hilig na magtrabaho kasi, di ba, sa trabaho masyadong routinary. Nung nag-networking, natutuwa ako kasi nakakapunta ako sa iba't ibang lugar, iba't ibang tao kausap ko, iba't iba ang nangyayari araw-araw. Therefore, nung nakuha ko yung passion ko sa pag-network, I just started na gusto ko lang talaga kumita ng malaki. Then habang tumatagal, na-inlove ako lalo sa networking for the simple reason na nakakapunta ako sa iba't ibang lugar, marami akong taong na-meet, marami akong na-experience. At the same time, bonus na lang yung pagkita ko ng pera. And doon din ako lalong nagkakaroon ng meaning sa sarili ko kasi mas nag-i-improve ako. Actually, hindi nga ako nagbabasa dati ng libro, but because of network marketing, kasi sabi ng speaker, dapat daw nagbabasa ka ng libro, kaya nagbasa po ako ng libro because of that. Ang dami kong skills na hindi ko naman talaga ugali, hindi ako magaling sa public speaking, hindi ako magaling sa socialization, pero lahat yon pinag-aralan ko kasi alam ko na magiging practical siya for me. Nung nag-aaral ako ng school, hindi ko talaga honestly makita kasi kung paano ako matutulungan ng mga pinag-aaralan ko lahat-lahat ng subject, kaya hindi ako masyadong ganado. Ngayon, habang nakwento ko po sa inyo kung paano po nangyari, bakit po ako napadpad sa network marketing, hanggang yun na, nakapag-travel sa iba't ibang bansa, pag-usapan naman natin ikaw, kung paano mo makukuha at malalaman kung ano yung passion mo. Number one, i-define muna natin, ano ba talaga ang passion? Pinakasimple, ang passion, ito yung gagawin mo kahit pagod ka, gagawin mo kahit ayaw mo, gagawin mo kahit wala kang gana. In short, hindi po to parang you're walking in a red carpet na everything, every day will be happy, na napakaganda. Hindi po ganun ng passion. Kasi dapat ma-realize po natin na ang passion, gagawin mo ito even ayaw mong gawin. Ganun lang siya kasi. Parang disiplina, di ba? The difference between motivation and discipline. Ang motivation, you're just going to do it because you are motivated. Pero ang disiplina, you're going to do that even ayaw mo. That's the difference. Ganun din po sa passion na dapat ma-realize po natin, classmate, na ang pinaka-isang magandang formula nga sa passion, gagawin mo siya kahit libre. In short, kahit to the point na nakuha mo na lahat ng material na bagay na gusto mo and still, siya pa rin ang gagawin mo. Tumpak yan, classmate. Yan po ang passion mo. Kaya, ano pang inaantay natin? Tulungan tayong hanapin kung ano yung passion mo. Number 2, signs na hindi mo pa nakukuha yung passion mo. You feel stuck. You feel unmotivated. Papalit-palit ka ng mga ginagawa. And ginagawa mo lang siya minsan for the sake na because you're earning for you to survive, kaya mo lang siya ginagawa, pero wala siyang spark. Hindi ka nagkakaroon ng tinatawag na motivation for you to grow, motivation na para lalong magsipag ka. Kasi ako nung nagne-networking po ako, honestly, classmate, tinuturo ko na you need to work for almost 12 hours
per day para ka maging successful. Kasi di ba ang average na trabaho ng mga average na tao is 8 hours. Therefore, kung gusto mo maging above average, dapat nagtatrabaho ka ng more than 8 hours. Then ako honestly, I'm working almost 24 hours. Ibig sabihin, kahit nasa bahay na po ako, nagne-network pa rin ako. Pagkagising ko, nagne-network pa rin ako. Nung nagsimula po ako mag-networking, naging buhay ko na po ang pag-networking. Para po siyang breathing na hindi pwedeng magiging maganda ang araw ko kung hindi po ako hihinga. Ganon din po ang networking sa akin. Na until now, nag-join ako sa network marketing 2003 of October and malapit na po akong mag-22 years this coming October of 2025. And, alam po tabi muna tayo. Okay, ayun. For 22 years, I could say na ako yung pinakamasipag na networker sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon po, masasabi ko po yan. Kaya nga, ako I'm very excited for this na, syempre owner na po tayo. Excited ako kasi yung sipag ko naman, for more than 22 years, hanggang ngayon, hindi naman yun mabubura na basta-basta. Ibig sabihin, nakaprogram na po yun sa aking classmate. Kaya kung ang pagiging masipag, normal na normal yan sa akin. Kaya nga, di ba, yung vlog ko na this is personal, na sinabi ko na ngayon pa lang po magsisimula ang legacy ko. Kasi totoo po yan. I will mark another milestone na patunayan ko yung bilang distributor. And ever since, sinasabi ko dati na ayaw ko talaga magtayo kasi gusto ko marami pa akong record na i-break bilang distributor. But right now, since nandito na po tayo bilang isang may-ari, I will break records also na makakagawa ako ng mga achievement ng isang network owners na wala pa pong nakakagawa na kahit sino. Siyempre, yun yung programming natin, dun po tayo nahihilig. Kaya, honestly, classmate, pag may sakit ako, pag nagdi-networking ako, mas madalas nawawala po yung sakit ko. Pag hindi po ako nagdi-networking, parang ang bigat po sa katawan, parang hindi kompleto ang buhay ko pag wala po ako nakakausap tungkol sa networking. And I'm very, very happy the moment na nagdi-network kasi lalo po ako nag-aaral, lalo ako nag-i-improve. Try to imagine this, bakit ako naging vlogger? Because of networking. Kasi sa kagustuhan ko mas mag-connect sa mas marami kong downlines na parang hindi man nila ako kasama everyday kasi ang formula ko noon, hindi lahat ng downlines ko kaya kong pakisamahan physically. Kasi syempre, limited lang naman kaya natin gawin. But because of this kind of videos na sa social media, parang nagkakaroon po kayo ng glimpse kung ano po mismo yung buhay ko at ano yung ginagawa ko. Kaya, ang dami kong nangyari sa akin dahil sa networking. Kasi honestly, kung hindi po nagde-network, malamang hindi po ako masyadong conscious sa itsura ko, malamang hindi po ako masyadong conscious sa passion, so on and so forth. Kasi ako yung typical na Chinese na noon, basta may pera ang bulsa ko, okay na ako, wala akong pakialam masyado sa mga itsura. But because of network marketing na part syempre ng package natin, yung itsura natin is how we present ourselves, since part po siya, kaya ito nangyayari sa akin na mas lalo ako nag-i-improve. Kaya classmate, sa akin, pag nahanap mo yung bagay na lagi kang kinikilig, pag nahanap mo yung bagay na lalo kang nag-i-improve, ito yung mga tipong bagay na gagawin mo, pagod ka man o hindi, may gana ka man o hindi, congratulations, mukhang yan na yung passion mo. Pero, kung hindi mo pa naman yan nahahanap, congratulations pa rin. Kasi ibig sabihin dyan, marami ka pang pwedeng subukan at pagdating ng oras na yung mga kinukwento ko, nararamdaman mo na din, congratulations sa'yo. Number 3, how to start to find your passion. Napakadali. Sumubok ka lang ng sumubok. Pero, wag kang mag-risk na all-in. Ibig sabihin, if you're earning right now, habang naghahanap ka ng gusto mong gawin, wag mo munang i-give up. Kasi parang, meron po akong kausap ng isang araw. Nag-dinner po kami kasama grupo yun nila Donna. May isa po silang downlines na she's earning, bata pa yun, 21 years old data kung tamang pagkaka-recall ko. She's earning 160,000 pesos in a month. Ganun po kinikita ng batang to kasi nag-handle siya ng mga affiliates eh. She's earning that much and she's asking me kung ano daw ang gagawin niya kasi nabu-burn out na siya eh. Nabubore na siya, parang hindi na siya masaya sa ginagawa niya. And she wants na mag full-time sa Ascendra. And sabi niya, i-give up ko na ba yung ginagawa ko para makapag full-time ako sa Ascendra? Sabi ko, no, don't do that. Kasi it will be a very risky also on your part. Na para sa akin, you could do that naman pagsabayin mo na ang gawin mo, pwede ka naman yung ginagawa mong work, tuloy mo pa rin, tapos pitik-pitik ka muna sa Ascendra. Pag kumikita ka na ng mas malaki pa sa kinikita mo dyan, saka ka mag full-time. Or, pwede ka naman mag-finance. Kasi sa network po sa ngayon, if makakahanap po kayo ng mga uplines na maaayos talaga at magagaling,
pwede po kayong kumita sa networking even not doing network marketing. Kasi iba na po ang networking ngayon. Pwede kang kumita kahit hindi ka nagdi-networking. Paano? Hanap ka ng matinong upline na maayos na upline. Therefore, mag-join ka sa kanya, then mang-finance ka. Ibig sabihin, mang-finance ka ng mga tao na pwedeng mag-networking under you, na sila yung gagalaw for you, sila magtatrabaho for you, tapos ikaw lang magsusupport ng konti ng finances sa kanila habang hindi pa sila masyadong kumikita. Then, pag kumita na sila, ititigil mo na yung pagsusupport mo at ang maganda dun, tuloy-tuloy. And it is just the same sa pagiging empleyado. Di ba sa empleyado, pag may negosyo ka, yung mga empleyado mo, isusweldo mo buwan-buwan. Sa networking kasi pwede mo rin gawin yan. Lalo na ngayon kasi ang prospect naman unlimited na. Pwede ka naman mag-recruit through social media na kahit hindi mo nakausapin yung mga close friend mo, yung kakilala mo. Through social media na may boosting, may ads, pwede mo nang gawin yon. Kaya, yun ang, para tuloy ako nag-promote ng network. Anyway, yun ang advice ko sa kanya. Nasabi ko, ano ba naman if you are earning 160,000, then try to pumunit ka na lang sa 10,000 siguro. Yung 10,000, yun ang pang-support mo dun sa network mo, downlines mo sa baba, para gumalaw sila. Then, hindi pa rin na-sacrifice yung work mo, you're still earning 150,000, but at the same time, you have a sideline. Ito na yung Ascendra, ng advantage naman dito, pag kumita ka ng malaki, katulad ng mga nangyayari sa mga iba't ibang distributor namin ngayon, then jackpot ka. Yun ang tinatawag ko na, di ba parang sinagot ko nga sa inyo classmate na ang decision making ko sa life napakasimple. Gusto kong yumaman. Kaya ako gustong yumaman para habang hindi ko man alam kung anong gusto kong gagawin sa buhay, at least pag nauna yung pagyaman ko, bago ko nalaman kung ano yung gusto ko, di madali akong mag-jump ship ng industry kasi I have the money. Di ba? The bridge of all na gusto natin is pera. Gusto mo maging magaling na chef, gusto mo maging magaling na dancer, na singer, kailangan mo ng pera eh. Kaya kung meron ka dapat unahin, is kumita talaga ng pera bago ka maghanap pa kung anong pinaka-passion mo. Kasi may mga friends ako na inuna nila yung passion, yung hilig nila. I could still remember, isa to sa pinaka-magaling na mga banda sa Bicol. And true enough, nung ako nasa kasagsagan na po ako ng pag-network noon, tapos sila, sikat na sila sa Bicol. Then after 10 years, nung nakita ko siya, nakachat ko, sabi ko, kumusta ka? Kumusta banda nyo? Bla bla bla. Ang sagot niya, wala, disbanded na kami. Sabi ko, ha? Bakit ka na-disband? Parang feeling ko, talagang ano man ang mangyari, itutuloy niya talagang pagiging banda. Ang sagot sa akin, hindi, may mga anak na kasi. Yung ibang kabanda ko, may anak na, may pamilya na. Kaya mas priority nila makapag-support sa pamilya nila. And true enough, na as young as you are, pwede mong sabihin mo, yan ang passion mo, yan ang pinakagusto mo, yan ang gagawin mo. Pero, mas magmamatter most pa rin is yung survival eh. Ibig sabihin, yung paano tayo kakain, paano tayo magsusupport sa mga pamilya natin, dun pa rin mas magiging importante pagdating ng oras. Kaya, kadalasan, yung inuuna yung passion, tas hindi sila kumikita ng pera, they end up na mas ipaprioritize pa rin nila ang pagkita ng pera. Kaya sa akin, ang advice ko naman sa inyo classmate, unahin nyo yung pagkita ng pera. Kung habang naguguluhan ka pa kung ano yung gusto mo sa buhay, para the moment na mayaman ka at nalaman mo na kung ano yung gusto mo, andali ng desisyon na gagawin mo. Number 4, passion evolves. Ibig sabihin, pwedeng yung gusto mo nung bata ka, iba na yung gusto mo ngayon. Yung gusto mo naman ngayon, iba naman in the future. Nagbabago eh. Ako, yung bata, pinakagusto ko, ano ba yung gusto ko nung bata? Ako, maging basketball player. Feeling ko, kaya ko maging PBA player, NBA player, na hindi ko alam, ang hirap-hirap pala dun. Tapos hindi naman ako ganun kagaling sa laro ng basketball. Gamer, gusto ko rin, naging dream ko rin before na, kasi actually, nag-top 3 ako dati sa WCG sa Bicol nung naglaro ng StarCraft. Medyo magaling naman po ako ng konti, pero hindi ganun kagaling kasi yung exposure ko, Bicol lang. Ang kalaro ko lang nun, kapitbahay namin kasi dati dial-up pa. Sa lahat ng kaibigan ko, ako yung pinakamagaling, I could say that. And sa buong Bicol nung nagkaroon ng tournament, umabot din ako sa top 3. Tapos Manila, hindi na ako nakapunta ng Manila para maglaro. Pero pinangarap ko rin yon. Kaya lang, hindi ko alam na for you to be good on something, you really need to dedicate your time. Parang sabi ko, kung napaagang exposure ko sa mas magagaling ng sobra, I'm sure magiging magaling din ako eh. Kaya lang, ang naging exposure ko, time na akala ko okay na yung ginagawa ko, yung okay pala sa akin, ito yung totoo palang galawan, ganito. Kaya,
habang nag-aaral ako noon, clear na sa akin na gusto ko talagang yumaman, kaya namamasada ako ng jeep, nagbibenta ako ng ano, hanggang nakita ko ang network marketing. Nung nakita ko naman ang network marketing, sabi ko, at least dito, hindi ko na magiging problema ang pera ko pagdating ng oras. Mas magagawa ko yung mga bagay na gusto ko, hanggang na-in-love na po ako sa pag-network marketing. Kaya, the same thing with you, na huwag kang malungkot kung hindi mo pa nahahanap. Makukuha mo rin ng classmate. Magtiwala ka lang. The point na nakita mo na itong video to, napakagandang sign na yan. Kasi di ba, may algorithm ang social media, may algorithm ang mga feed natin. May algorithm din naman ang Earth eh. Bakit nakita mo tong video to? Ibig sabihin, ito na talaga yung gusto mo rin na mangyari sa'yo. Kaya ngayon pa lang, kino-congratulate ka na kasi I'm sure after this video, magkakaroon ka na ng mga series of changes na mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Paano niyang classmate? Dito na muna tayo. And syempre, bago po ako matapos, tingin mo, gusto ko i-comment mo ngayon, ano ba ang passion mo? Or ano tingin mo ang gusto mong maging passion? Kaya huwag mong mahiya, i-comment na po dito para i-share po natin sa mga classmates mo natin. At the moment din po na after this video, after few months, nakita mo yung gusto mo, i-comment mo ulit dito at ikwento mo naman kung ano yung mga nangyari sa buhay mo. Kaya paano niyang classmate? Dito mo tayo.